not spotty connections interrupt your moment of calm. With Spotify Premium, makinig offline at lumayo. Sa everyday hustle and bustle for as long as you need. 50 pesos lang on one-day pass. Tap the banner to learn more. Magandang hapon po sa inyo. Magsimula po tayo sa gawain ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at pangungunahan ko po kayo sa prayer worship. Good afternoon po. Ngayon po ay Friday prayer service. Tayo po ay magsimula sa gawain ng Panginoon. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Buksan po natin yung Bible natin sa Awit 146 verse 5 po hanggang 10. Awit 146 verse 5 hanggang 10. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Ang kanyang pangako ay maaasahan, panig sa naaapi kung siya'y bumato. May pagkain handa sa nangagugutom, pinalaya niya ang mga nabihag. Isinasauli paningin ng pulag, lahat ng inapi ay tinataas. Ang mga hinirang na nilulingap,
sinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Walang langgang hari ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos mo Zion ay mananatili, purihin si Yahweh. Sabi nga po na mapalad yung tao na ang kanyang laging katulong niya ay ang ating Panginoon. Kung titingnan, inisa-isa doon yung kabutihan ng Diyos na talagang naranasan o maaring maranasan po ng tao na pinipili niyang maging laging katulong ay ang ating Panginoon. Sabi nga, may tuturing siya na mapalad po. Tayo po ng mga anak ng Diyos, hangad natin ng lubos na maranasan po yung kabutihan ng ating Panginoon. Maganda sa ating pagpupuri sa Kanya. Mahiyag natin yung maraming bagay, yung mga mabubuting bagay na naranasan natin from the Lord na tayo magpuri sa Kanya, umawit sa Kanya ng mga awitin, sabihin natin sa Kanya, ipahayag natin kung gaano siya kabuti sa buhay po ng bawat isa sa atin. Bago po yun, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. Napakabuti mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin, O God. Walang maihahalin tulad sa iyo, Panginoon. Ikaw ay Diyos, magpakailanman, Panginoon, buhay at nakila sa lahat, Lord God. Lord, sa araw pong ito, Panginoon Diyos, kami na mga anak mo, Lord God, magpupuri sa iyo, Panginoon. Awit ng mga awitin, O God. Lord, magpapahayag ng kabutihan mo, ng kagandahang loob mo sa bawat isa sa amin. Malugod ka namin inaanyayahan sa aming kalagitnaan, Panginoon Diyos. Sa iyo kami umaasa, banal na Espiritu. Ikaw ang kailangan namin, Panginoon, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Hangad namin ang iyong patuloy na pagkilos, pangunguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos, sa mga nagawa namin kasalanan. Pakalinisin mo ang bawat isa sa amin. Tunay na ikaw ang siyang nagahari sa amin, Panginoon. Halangin namin, O God, na Lord kami patuloy na maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, ang bawat pagsamba, O God, ay katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon Diyos. Marami pong salamat sa kapamahalaan na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Anumang aming talian dito sa lupa ay tatalian sa kalangitan. Anumang aming pakawalan dito sa lupa ay pakakawalan din naman sa kalangitan, Panginoon. Tinatalian namin anumang gawa ng kaaway, anumang pagkatakot, Lord God, kaguluhan ng kaisipan, bagabag, Lord God, pagkabalisa, Panginoon Diyos, anumang sakit, kasalanan, kalungkutan, na tinatalian namin sa pangalan ng Panginoong Jesusukat. Aming pinakakawalan, Panginoon Diyos, kagalakan na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, Lord God, Lord, kagalingan sa mga sakit, pamumuhay sa kabanalan, katotohanan, Panginoon Diyos. Marami pong salamat sa lahat ng ito ang nangyari ang iyong kalooban sa aming kalagitnaan. Pupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay umawit sa ating Panginoon. Pag-ibig mo'y wagas sa parang
Naawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Naawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Naawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Napakabuti mo, O Diyos. Harapat ang buti mo sa mga. Sige po, balakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Marapat na siya po ay ating purihin at lagi nating ipahayag sa ating sa lahat ng tao na talagang napakabuti po ng Diyos na ating pinaglilipan. I hope and pray po that all of you, JCF, lahat po ng nakikinig of this FB live streaming, mga kapatiran, nasan man kayo sa mga kanya-kanyang tahanan or even sa mga, sabi nga may mga nanonood pa na sa ibang bansa po. I hope and pray na nasa maayos po kayong kalagayan at patuloy niyo pong nararanasan ang presensya ng ating Panginoon. Ngayon po ay Friday Prayer and Intercessory Service na talagang pinahahalagahan po natin na tayo po makapanalangin sa Panginoon. Before, I believe na nagturo tayo about becoming a praying church. Sayang nga kasi may isang point pa ako doon, pero talagang inalaw yun ng Panginoon na, alam niyo po, sa sitwasyon natin ngayon or sa mga nangyayari po sa atin, I believe na yung mga bagay na yan, nangyayari yan dahil ina-allow din yan ng ating Panginoon. Kaya yung mga, lahat ng bagay na yan or lahat ng sitwasyon na meron tayo, ang tanging magagawa natin bilang mga anak ng Diyos po ay pagkatiwala po natin sa Kanya. At ngayon po, ang pinag-aaralan natin, every Friday service po, binabaybay po natin is about worship po. Pwede nating sabihin na marami na tayong narinig about worship na napakadali para sa ating sa JCF, napakadali, pwede nating sabihin na napakadali nating maipaliwanag kung ano yung worship po. Pero sa salita ng Panginoon, patuloy na may hinahayag sa atin ng salita ng Diyos kung ano ba yung tungkol, ano pa ba yung lalim, o ano pa ba yung dapat nating maabot po pertaining sa worship. I believe familiar po kayo sa verse pong ito, pero baybayin po natin ito sa John chapter 4 verse 20 hanggang 24. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Verse 21, tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa aking ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Verse 22, hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, verse 23, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin po yung pagkabasa ng salita ng Panginoon. Before po, nag-aral po ako sa Hope. I was invited po na sa isang worship convergence po. Ito po yung mga kung saan may mga seminars po na nag-aaral about pagtugtog ng gitara, pagtugtog ng keyboard, or even pagkanta, about worship leading po. Dahil hindi ko afford na umattend ng ganong mga seminar po. May isang
kaibigan ako or may isang classmate po ako during that time na nagbigay sa akin ng ticket. Kaya nakapunta po ako or naka-attend po ako dun sa worship convergence na yun. And syempre, dahil kung napapansin nyo po, nagpo-function tayo as worship leader or worship leading po, pinuntahan ko na maka-attend po dun sa pagtitipon na yon, ibig sabihin dun sa convergence na yun, or sa conference po na yun. Isa sa mga itinuro po doon, na yung mga worship ngayon, ibig sabihin, sa pagpili ng mga ila-line up na songs po, sa worship leading po, karamihan ng pinipili na i-line up na mga kanta po is yung laging nakasentro dun sa tao. Ibig sabihin, yung mga kanta na mahal ako ng Diyos, iniibig ako ng Diyos, iniingatan ako ng Panginoon. Pero yung mga kanta na papunta sa ating Panginoon, gaya ng mahal kita, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, napakabuti mo, O Diyos, dakila ka sa lahat. Yung mga ganong songs, kalimitan na hindi po siya nalaline up or sa mga naipapakanta. Ngayon, ano po yung tinuturo sa atin dito? Na dapat na maintindihan natin or maunawaan po natin. Ano ba yung worship na dapat gawin natin bilang mga mananampalataya? Ang worship ba na meron tayo is yung sa pamamagitan lang ng pagkanta? Ang worship ba na meron tayo sa pamamagitan lang ng makapagbigay tayo ng ating mga ikapu, makapagbigay tayo ng mga offering natin? I believe na kung titingnan, napakalawak ng worship na ito, na gusto ng Panginoon na matutunan po ng bawat isa sa atin. Pero isang bagay na dapat yakapin po natin is, ang worship po is lifestyle. Worship is a way of life. Sabi nga po sa isang definition na makikita natin dito, worship is a lifestyle of devotion. Ang ating devotion po, hindi po sa tao, hindi po sa mga bagay, hindi po sa sarili natin, kundi yung devotion na meron tayo sa ating Panginoon. Hindi po yung devotion na pagbabasa natin ng Bible, hindi rin po yung devotion na ipinapasa ng worship ministry team tuwing Saturday and Sunday, kundi talagang nandun yung ugnayan mo sa Panginoon, nandun yung pag-ibig mo sa ating Panginoon. Hindi lamang tuwing araw ng linggo, hindi lamang tuwing araw ng may mga gawain, kundi yung tinatakbo ng buhay mo, naroon yung devotion mo sa ating Panginoon. And that is worship. Worship is a lifestyle of devotion, service, paglilingkod sa ating Panginoon, at maging obedience to God or pagsunod po sa ating Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Si Paul, mula Romans 1 hanggang 11, sinasabi niya sa mga taga-Romans na ito yung ginawa sa inyo ng Diyos. Niligtas kayo ng Panginoon, naranasan niyo yung kagandahang loob ng Diyos, naranasan niyo yung habag ng Diyos, yung masaganang habag ng Diyos. Ito ngayon yung pinamamanhik niya sa mga taga-Romans. Ialay nila yung kanilang sarili bilang handog na buhay, banal at kadlugod-lugod sa Kanya. Iyon yung karapat-dapat na pagsamba sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung buhay ng mga taong ito, ibig sabihin talagang yung nakikita sa buhay ng mga taong ito, yung banal at nakapagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Isa pa, sa verse 2 po, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Yun po yung worship sa ating Panginoon. Worship is giving the worth that He deserves. Kung familiar po tayo sa account na si Maria ay binuhusan niya ng yung kapatid po ni Martha at ni Lazarus, binuhusan niya ng pabango ang ating Panginoon bilang expression of her worship sa ating Panginoong Jesus. Diba na binuhos niya yung expensive perfume, yung mamahaling perfume na yon. Kung titingnan nga, higit pa yung halaga nung gusto niyang gawin sa Panginoon, dun sa perfume na yon. Baka kung maraming perfume to si Maria, talagang ibibigay niya ito sa Panginoon bilang expression of her worship sa Panginoon. Kasi ganun yung pagpapahalaga niya sa ating Panginoon. And our God is worthy. Ibig sabihin, karapat-dapat ang ating Panginoon ng pagsamba. Sabi mo sa katabi mo, karapat-dapat ang ating Panginoon ng pagsamba. Worship is acknowledging God to be exalted above all else. Naalala ko nga na may tinuro po about worship, na minsan ng worship laging nakapokus sa sarili.
Minsan laging ako. Pero ang worship, it's acknowledging na dapat hindi tayong may taas, kundi ang ating Panginoon yung dapat na may taas sa ating mga buhay. Sa account po ni John the Baptist, tingnan nyo isang propeta, talagang pinauna siya na bago isilang ang ating Panginoong Hesus. Tingnan nyo yung pahayag po niya, He must increase, I must decrease. Ibig sabihin, dapat maitaas ang Panginoon, dapat masamba ang ating Panginoon, above all else, above myself. Di po ba? Yun yung dapat na makuha natin. Na talagang, yun yung dapat na mayakap natin, that na worship is a lifestyle of devotion, service, and obedience to God. Pero ang pag-aaralan po natin is, worship, ano ba yung worship is not? Di ba? Ano ba yung hindi naman siya worship talaga? Po ba, Pastor, ang haba naman ng intro mo. Talaga. Kailangan nating maunawaan po kung ano yung worship. Kasi lagi nating sinasabi, alam niyo po, karamihan ng mga Christians ngayon, close-minded sila na ang worship na ginagawa nila is kumanta lang sila sa Panginoon. May katotohanan po yun. Po ba, makipag-usap po kayo sa mga Kristiyano. Pero yung talagang ma-influensya nyo na ganito yung worship. Po ba? Worship is not. Going back po dun sa text na binasa natin, I believe most of us po are familiar sa account na ito sa Biblia, Jesus and the Samaritan woman conversation. Nabasa nyo na po ba itong John chapter 4? Amen. Mukhang may naririnig ako na wala pa dun sa mga maganda natin, i-meditate po natin yan mamayang gabi. Napakaraming tinuturo po nung chapter po na yan. Maraming nagsasabi na ang tinuturo niyan is about sharing the gospel, about evangelism. Nakapaloob po yan dyan. Pero titingnan po natin dito sa text na binasa natin. I believe leading ng banal na spirito na pag-aralan po natin ito. When speaking of the relationship po, between the Jews and Samaritan, lalo na po sa time natin ngayon, talagang maintindihan natin na nandun yung hatred, nandun yung bitterness dun sa dalawang lahing ito. Na talagang sobrang, para mas maintindihan po natin, mortal na magkaaway itong mga to. Ito yung sasabihin natin na dalawang tao na pag nagkikita, talagang nagkukuluan yung mga dugo. Ibig sabihin, hindi nila gusto yung isa't isa po. Kaya nga yung relationship nila is was a hatred and bitterness greater than pwede nating ma-imagine po. Jews do not go to Samaria. Yung mga Hudyo, hindi sila pumupunta sa Samaria. Vice versa, yung mga Samaritan, hindi rin sila pumupunta sa Judea or sa Jerusalem. Jews do not use dishes Samaritans have used. Hindi nila ginagamit yung mga gamit po ng mga Samaritano or Samaritana. Ganon din naman yung mga Samaritano at sa mga Samaritano sa mga Hudyo. Ibig sabihin, kung allergic yung Jew sa mga Samaritans, allergic din to mga Samaritans sa mga Hudyo. Jewish men do not talk to Samaritan women. Isa pa po yan na yung mga kalalakihang Hudyo, I believe kahit kayong mga kalalakihan, hindi sila nakikipag-usap dun sa mga Samaritano or Samaritana, babae man yan o lalaki man yan. Isa pa na nakita natin sa verse na to, worship is a key difference in Jewish and Samaritan life. Mamaya babaybayin po natin yan. And so Christ, tingnan niyo po yung account na ito, ang ating Panginoong Jesus, talagang from Judea to Galilee, He's making talagang pinuntahan niya. Ibig sabihin, nakipag-usap siya dito sa isang Samaritana. Talagang nagkaroon sila ng conversation nitong Samaritan woman. And so when Christ decides to go from Judea to Galilee, He is making a profound and bold statement na by actually traveling po or napaglalakbay niya papuntang Samaria. Kasi yung mga Hudyo nga, gaya na po nung sinabi ko, hindi sila pumupunta ng Samaria. Pero si Jesus, ang ating Panginoon, pumunta siya dito sa Samaria at nakipag-usap pa siya dun sa Samaritan woman. Yung mga Hudyo, hindi sila, ibig sabihin, hindi sila yung, sabi ko kanina, hindi sila nakikigamit ng mga dishes. Pero ang ating Panginoong Jesus, nanghingi pa siya ng inumin dito sa Samaritan woman. Doon pa sa sabihin natin na timba or sa lagayan po ng inumin ng Samaritan woman. Jews do not associate with Samaritans and surely don't drink after them. Yung mga Hudyo, di sila nakikisama, nakikihalubilo sa mga Samaritano.
Ang ating Panginoon, when Christ decides to talk about worship, na talagang meron siyang gustong ipakita or meron siyang gustong ituro dito sa Samaritan woman and even to us po. Kaya ganun yung makikita natin na ganun na lang din yung tinakbo po nung kanilang pag-uusap. We start with understanding po. Nagsimula po tayo na pag-aralan kung ano po ba yung worship. Lagi po natin itong tandaan. Worship is a way of life. Worship is a lifestyle of devotion, service, and obedience to God. Nasaan ka man, makikita mo na dapat na talagang nandoon yung pagsamba mo sa Panginoon, nandoon yung pagkilala mo sa ating Panginoon. And so today, pag-aaralan po natin is worship is not. Masyado po ba akong mabilis? Babagalan ko po yung takbo. Hindi naman tayo nagmamadali. Hangad natin na talagang ma-absorb natin to kasi salita po ito ng Panginoon. Una po, that worship is not solely determined by who you are. Ito nga po yung sinasabi ko kanina. Karaniwan ng mga songs, may term nga po, sa worship leading po, may term po na ginagamit doon na pertaining sa mga songs, ascending tsaka descending. Pag sinabing ascending, pinapahayag ng mga songs na yun kung gaano kadakila ang ating Panginoon, kung ano yung ginawa ng ating Panginoon, yung pagliligtas ng Panginoon. Pero pag sinabing descending, laging nakasentro siya sa tao. Mahal ako ng Panginoon, iniibig ako ng Panginoon, gagawin ko to sa Panginoon. Ganun yung ibig sabihin, ganun yung term na ginamit nila para ilarawan po yung mga worship songs na pinapakanta po. But kung titingnan natin dito, sabi ko nga, higit pa dun sa mga awitin po na maaring pinapakanta or pinapatugtog, worship is not solely determined by who you are. Hindi ito tungkol po sa atin. Para mas lubos po natin itong maintindihan, sa John chapter 4 verse 20, yung binasa po natin kanina, dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Your worship is not solely determined by who you are. The woman, o yung Samaritan woman po na nakilala ng ating Panginoong Yesus, nagkaroon sila ng discussion about worship. Nung sinabi ng Lord na umuwi ka na sa asawa mo, sabi ng Samaritan woman, wala po kong asawa. Sabi naman ng Panginoong Yesus, tama yung sinabi mo. Tumpa ka dyan, wala kang asawa kasi lima na yung asawa mo eh. Yung kinakasama mo ngayon, di mo pa yung tunay na asawa. Tapos sabi ng Samaritan woman, Ginoo, wari ko'y propeta kayo. Diba? Kaya ito yung sinabi niya, dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Note po yung sinabi niya, dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Our fathers, our forefathers, ang aming mga magulang, mga ninuno, mga pinagmulan, kalulololohan, kalulalulahan, mga apo sa tuhod, sa talampakan, lahat na. Nagsabihin, sumasamba sila sa Diyos dun sa bundok na yon. There is an implication na makikita po natin na yung practice of worship nila is validated kasi ganun din yung ginagawa ng mga tao na nauna sa kanila, yung mga magulang po nila. That's been the tradition, the way they worship, dun sa bundok na yon. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. That's the way it's supposed to be. Pero yakapin po natin ito. Whether a Samaritan or a Jew, worship is not predetermined po. Kung anumang race ka nagmula, anumang your time in service, your place, your age, your identity, yung pagkakalanlan mo, your disposition in lives, mayaman ka man, mahirap ka man, your own opinion, and other people's views. Gusto ko pong makita nyo itong isang illustration na to. Kayo po ba yung naglalaba? I believe na masipag tayong lahat na maglaba, na talagang, sabi po, pag naglalaba, ang una pong ginagawa, kinukuha yung step 1, kinukuha yung maruruming damit, hinihiwalay po yung puti sa may kulay o sa dekolor. Meron pong isang kabataan, tinanong siya na, bakit mo hinihiwalay yung kulay puti sa may kulay, sa may dekolor? Sabi nung kabataan ito, kasi nakita ko ganun yung ginawa ng nanay ko. Ngayon, itong nagtatanong, pumunta dun sa nanay ng kabataan na yun. Bakit po pag naglalaba yung anak nyo, hinihiwalay po niya yung puti sa may kulay? Sabi nitong nanay, kasi nakita kong ginawa yan ng nanay ko eh.
Ibig sabihin, lola pa nung kabataan. Kung uungkatin at uungkatin pa natin, mga lola na sa tuhod, lola na sa talampakan. Kasi ang sasabihin lang nila, kasi yun yung nakita kong ginawa ng nanay ko eh. Tingnan niyo po yung tradition. You see, kung titingnan, how often po na we observe the tradition without even knowing why. Kasi nakita ko ginawa ng nanay ko eh. Kaya gagawin ko din to. Kasi nakita ko, ito na yung nakalakihan namin, ito na yung nakaugalian namin, ito yung upbringing sa amin, ito yung nakamulatan ko, dito ako tinanim, dito ako bubunutin, mga ganun po. How often do we observe a tradition without even knowing why? Simply because it has been done that way. Ganun kasi yung ginawa eh. How often po na if we were about us, na tatanungin tayo ng tanong kung bakit tayo nag-worship, kasi ganyan din yung nakita kong ginawa ng nanay ko eh. Kasi ganyan din yung nakita kong ginawa ng katabi ko eh. Nag-worship siya din, nag-worship na rin ako. Karamihan kapag mga corporate worship, nagtaas kasi siya ng kamay eh. Nakakaya naman ako lang di magtataas ng kamay. So magtataas na din ako ng kamay para worship kami lahat. Po ba? Sabi ng Samaritan woman, dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Yun yung nakagawian, yun yung ginagawa po ng ginawa ng kanyang mga magulang. You see, when tradition becomes more of a reason why we do things po than serving Christ, we are wrong. Kaya nga, sabi nga ni Jesus kapag siya daw po'y naitaas, He will draw men to Him. Ilalapit niya yung mga tao sa Kanya. Ang nangyayari, kapag yung tradition yung naitataas, over sincere, authentic worship po, nagtataka tayo, bakit walang tao na nadodrone sa Panginoon? Ibig sabihin, bakit walang taong pumupunta ng mga church? Kasi yung tradition yung naitataas po, sa halip na sincere, sa halip na totoong pagsamba sa ating Panginoon. When we live our traditions po, at the expense of, kung titingnan natin, sa halip na in spirit and in truth, pero hindi nga nangyayari na in spirit and in truth, nagtataka tayo bakit our hearts and souls are empty. Kasi kung ano yung ginawa ng iba, yun lang din yung ginagawa natin. Walang totoong pagsamba. When we live our traditions over worshiping po, yung realness na dapat, yung katotohanan, yung pagiging totoo mo sa harapan ng ating Panginoon, nagiging guilt siya. Gaya po ng sinabi po sa Isaiah. Isaiah chapter 29 verse 13, sasabihin naman ni Yahweh, kahit may mga cross-reference po siya sa gospel, sasabihin naman ni Yahweh, yamang sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako pinararangalan. Kaya malayo sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Ayon lamang sa rules of men, sa kaisipan ng tao, yung ginagawang pagsamba sa ating Panginoon. Ayon lamang sa tradisyon na kinalakihan, ayon lamang sa upbringing na talagang nakamulatan po. Kaya nga tingnan niyo po yung sinabi ng Lord sa Mark 7:8-9. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ang turo ng tao. Kapag yung tradition yung naitataas, kapag yung tao yung naitataas po, nawawalang kabuluhan po natin yung utos ng ating Panginoon na tayo po'y sumamba sa Kanya. Sabi po sa verse 9, sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Nababaliwala yung tunay na pagsamba. Ang nangyayari, mas nangingibabaw na ito yung walang pinagkaiba dun sa illustration natin. Ito kasi yung ginawa ng nanay ko kaya ito din yung gagawin ko. Church, sino po sa atin dito yung nakipagrelasyon sa ating Panginoon? Kasi kung di pa mamaya magpe-pray po tayo. Hindi pa po ba kayo? Mamaya magpe-pray po tayo. Po ba, personal, nakipagrelasyon ka sa ating Panginoon. Personal yung relasyon natin sa ating Panginoon. Gawin natin ito na talagang gusto nating makasunod po, makatupad po, maganap natin yung kanyang kalooban. How much of our worship is made up of rules taught by men? Yung mga halimbawa po nito, we follow what others do. Kung ano yung ginagawa ng iba, gagawin din natin. Ay, maganda yung kinalabasan sa kanya, baka maging maganda rin yung kalabasan sa akin.
Worship is not solely determined by who you are. Hindi sa sarili natin, hindi rin sa ibang tao. We subscribe to tradition and mga accepted and proper ways of worship na tingin natin, gagawin natin ito para maging perfect po, na gusto natin na talaga ang dating sa atin, mapiplease nito ang ating Panginoon. Pero malayo po sa kanyang kautusan. Kundi rules of men pa rin, rules taught by men. Dapat tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, nakapaloob ang ating pagsamba ay nakapaloob po sa salita ng ating Panginoon. Don't get me wrong po, the place of worship, the acts of worship, kung may history ka man, may legacy ka man na pinangangalagaan, may tradition ka man na pinangangalagaan, pwede nating sabihin na important ito, but more important po na dapat na mayakap nating mga Kristiyano. The more important to God is the heart behind our worship. Worship is about the Lord. Kaya worship is not solely determined po by who we are. Pangalawa po, worship is not determined by where you are. Hindi na determine, hindi natutukoy yung pagsamba kung nasaan ka man. Na nakapin ka man sa Google Map, nakapin ka man sa Google Earth, malolocate ka man sa Waze. Diba? Worship is not determined by where you are. Basahin po natin sa John chapter 4, verse 21. Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa aking ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem." Kanina nga po sabi ko, ang key difference po na yung pagkakaiba po ng mga Hudyo, ng mga Samaritano, yung kanilang pagsamba po. Yung mga Samaritano, sabi nga nung Samaritan woman, sumasamba sila dun sa bundok na yon. Sabi nila yung bundok na yon is Mount Gerizim. Tapos yung sinasamba naman, kung bundok na sinasamba naman ng mga Hudyo, sa Mount Zion. Pero meron, sabi nga dun sa templo, sa Jerusalem po. Sabi po dito ng Panginoong Yesus, "Maniwala ka sa aking ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem." Sabi nga, worship is not determined by where we are. The Samaritan woman says to Jesus na at Samaritan, worship dun sa mountain na yon. Kasi yung mga magulang nila dun sumasamba sa bundok na yon for so long. But the Jews says worship should take place in the temple, dun sa templo. Kasi po, ang paniniwala nila before, dun sa templo nananahan yung presensya ng ating Panginoon. Talagang, dun pa lang sa may tabernacle, di ba, na talagang dun nila minimit ang ating Panginoon. Kaya yung mga tao, ina-encourage sila na pumunta dun sa lugar na kailangan na sumamba sila sa ating Panginoon. At ito nga yung deklarasyon sa kanya ng ating Panginoon. Hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. He is telling her that it does not matter where you are when you worship God. Brothers and sisters po, kailangan na ma-realize po natin or maunawaan po natin yung importance of our worship life. Ang pagsamba po natin sa Panginoon, hindi lamang po ito tuwing araw ng linggo at sa loob po ng church. Para patunayan po ito, ngayong napasok po tayo sa pandemic, hindi tayo makapunta ng church. So, nangangahulugan po ba nito na hindi na rin tayo mag-worship kasi wala tayo sa church? Diba? Worship is not determined by where we are. May isa po akong kakilala, nagtatrabaho po siya, talagang yung trabaho po niya, kailangan niya pumunta sa ganitong lugar, sa iba't ibang lugar po. Christian po ito. Ngayon, paano yung pagsamba niya? Kung sinasabi sa Biblia, kung yayakapin natin yung sinabi ng Samaritan woman na dapat dito lang sa bundok na ito, paano kung yung bundok na yon located siya, sabihin na natin, sa Luzon? Yung tao na yun, nasa Mindanao siya. Walang kaparaanan para makapunta siya ng Luzon. Ibig sabihin, hindi na siya makapag-worship or hindi na niya magagawa na masamba po ang ating Panginoon. Pero ito po yung katatahanan nito. In the same way na may mga secular business po tayo, hindi po secular na, ibig sabihin mga secular po, gaya ng pagtatrabaho, gaya po ng pagnenegosyo, di po ba? We can also open our heart and connect
to God to do spiritual business, to do our worship unto the Lord. Kung nagtatrabaho ka, gawin mo ng mainam yung trabaho mo. I believe na nagpapakita yan na nandun yung pagsamba mo sa Panginoon. Ginagawa mo ng mainam yung trabaho mo, nakatingin man yung boss mo o hindi. Diba, lalo na po ngayon, karamihan, mga work from home, wala mong nakabantay ng supervisor, tinatapos mo yung trabaho mo. Sa mga estudyante, online yung mga classes ngayon, kapag may exam, hindi mo chinachat yung classmate mo, anong sagot sa exam? Anong sagot dito sa number na to? Ginagawa mo ng mainam yung pag-aaral mo, pinapasa mo yung mga project na dapat mong ipasa. That is our worship to the Lord. And just our secular operation po na hindi nire-require, nandun tayo sa actual place para mag-function po. Ganon din po sa spiritual operation na meron tayo. Hindi kinakailangan na talagang nandun tayo sa actual physical na lugar para magawa natin yung pagsamba natin sa Panginoon. Don't get me wrong po, Di Pastora, okay lang pala na hindi umattend ng church. Sa ngayon po, kasi po, kailangan nating sumunod po sa social distancing. Kailangan po nating i-avoid muna yung mass gathering po para po sa safety ng bawat isa. At sa kaparaanan po ng pagsunod natin doon, tayo po patuloy pa din namang nakakasamba sa ating Panginoon. Actually, we praise God, we thank our Lord dahil may kaparaanan po na ganito. May mga live streaming po tayo na kahit nasa kanya-kanya man tayong tahanan, magagawa natin na sumamba sa ating Panginoon. Hindi kinakailangan po, ang point ko lang po dito, hindi natin pwedeng sabihin na totoong sumamba tayo kapag nasa church lang tayo. Nakakuha niyo po ba yung ibig ko pong sabihin nun? We all have a continuous, always on high speed spiritual network po na pwede nating magamit po to worship God. Whether we are here, nasa mga bahay man tayo, or nandun man tayo sa talagang nasa sanctuary tayo, nandun tayo sa templo. Worship isn't about going to a particular place. Diba? I'm not against po sa mga pumupunta po sa mga lugar, pumupunta sa mga malalayong lugar, doon mag-soul searching ako, doon ko sasambahin ng Panginoon, doon ko mararanasan ng Panginoon. I'm not against po doon. Pero naniniwala ako, kahit nandito tayo sa bahay natin, magkagawa nating sambahin ng ating Panginoon. Naniniwala ako na kahit kung nagdadrive ka man, nasa trabaho ka man, magagawa mong sambahin ng ating Panginoon. Naniniwala ako na worship isn't about going to a particular place. Ang ating Panginoon is an omnipresent God. Ang banal na spirito ay nasa puso ng bawat isa sa atin, nananahan sa atin. Tayo po'y templo ng banal na spirito. Magagawa natin na sumamba sa Kanya. Magagawa natin na makapagbigay kaluguran sa Kanya. And worship is a lifestyle. Diba? Yun nga po yung binibigyan din natin dito. Hindi lang hindi po ito na sa ganitong time lang mag-worship ako sa Lord. Sa ganitong lugar lang mag-worship ako sa Lord. Sa mga susunod na araw, pag-iisipan ko muna. Maghahanap muna ako ng lugar na talagang mararanasan ko ang Panginoon. Hindi po ganun yon. Many people think you have to go inside the church building to worship God. Maraming mga tao po, even mga Christians, ganito yung kaisipan nila. Kailangan pumunta tayo ng church building para mag-worship sa Lord. Pero dahil nga sa nangyari sa atin ngayon, wala naman tayong sinisisi po. Ito ay, I believe na may plano sa atin ng ating Panginoon po na talagang hindi tayo makapunta dun sa church building. Diba na kung ganun yung thinking natin, ano na lang mangyayari dun sa worship natin sa Panginoon? Diba? Kung ganun din yung thinking ng mga taong ito or ng mga Christians na ito, na kailangan pumunta ka sa church para makapag-worship ka sa Panginoon. Kaya hindi nakapagtataka ang thinking ng iba. Punta ako sa church para mabawasan yung kasalanan ko. Pagbabawas. Di po ba? Worship isn't about going to a particular place. Ang church po, hindi po pagbabawas ng kasalanan. Gawin niyo po yan saan ba? Sa CR. Gawin po natin yan sa CR. Jesus says to the woman, ito pala yun, Jesus says to the woman, you don't have to be on the Mount Gerizim and nor do you have to be on Mount Zion. God isn't restricted by geography. Diba na, don't get me wrong po, ulitin ko po yan, hindi po nangangahulugan, hindi na tayo pupunta ng church po. Pansamantala lang po ito. Kailangan umattend pa rin tayo ng mga gawain. Pastora, parang pansamantagal na nga eh. Who
knows, hindi po ba na talagang andun pa rin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. May ginagawa po ang ating Diyos sapagkat siya ay buhay po. Kaya sabi po dito, sa Psalms 150 verse 1 po, tinuturuan po tayo dito that we must, Psalms 150 po na 150 verse 1, purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. So, Psalms 150 verse 1 po tells us to praise God in His sanctuary. So, ayan, Pastora, paano mo i-rebat yung sinasabi ng Biblia? Dapat daw sa church, dapat daw sa Bible. Pero that verse also read, balikan ko po, purihin sa langit ang lakas na taglay. Hindi ko po sinasabi na pumunta tayo ng langit. Ha? Sa ibang version po, ang sinasabi po doon, praise Him in the firmament of His power. Or praise Him in the expanse of His power. Ang Lord po ba, limitado lang yung kapangyarihan niya sa loob ng church? I believe hindi po. Diba? Nasa kanya-kanya man tayong tahanan, abot tayo ng expanse of His power. So, hindi lang tayo makakapagpuri sa sanctuary, even dun sa lugar na nasaan man tayo, basta tayo sumasamba. Hangad desire natin na talagang sumamba sa ating Panginoon. God's power extends into this church, but His power extends into the homes and businesses that are connected to the community. Sa church, sa mga kanya-kanyang tahanan, sa mga negosyo, sa buong community. And the expanse of God's power extend into the where a believer worship. Diba? Doon sa lugar na kung saan yung mananampalataya ay sumasamba po sa ating Panginoon. Kaya an example ko nga po kanina is itong pandemic po na nangyayari sa atin ngayon. Dahil po sa pinatutupad na social distancing, hindi tayo pinapayagan po na magkaroon po ng mass gathering or pagtitipon po sa church. Pero pansamantala lang po ito. Medyo tumagal lang, pansamantagal, pero mangyayari po na makakapagtipon tayo ulit at sama-sama tayo na makapagpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Worship is not determined po by where you are located. Whether nasa Samaria ka man or nasa Judea ka man, whether in a 10-member sanctuary, 10 man kayo or 10,000 kayo sa sanctuary, na worship is not determined by where you are. Worship, whether you're in front or the back, whether na member ka man ng isang choir, ng worship team, or membro ka ng isang congregation po, whether you're in the pulpit of the pew, whether you are in church or in your house, you can worship God. Kaya worship is not determined po by where you are. Pangatlo po, nababaybayin natin. I believe this is the last point po. Worship is not determined by how you are. Worship is not an emotion. It is a focus of Christ. Ang ating pong pagsamba, ang pagsamba ay hindi siya tumutukoy po kung ano yung kalagayan po ng bawat isa sa atin. Masaya man tayo, sobrang saya natin na halos mapapatalon tayo, or sobrang lungkot natin, tayo mga talagang malungkot, talagang nagdurugo ang ating mga puso. Hindi po nababatay doon or natutukoy doon ang ating pagsamba sa Panginoon. Worship is not determined by emotion or emotional experience. Na magkaroon ka ng emotional experience. Alam niyo po, kadalasan, kapag ang isang tao, babad siya sa panonood ng mga heavy drama, apektado din siya eh. Ang bigat ng atake ng artista eh. Talagang ang bilis ng pag-iyak niya eh. Ang bigat talagang makapagbagbag damdamin. Minsan nadadala sa pagsamba sa Panginoon. Hindi naman naiyak dahil sa sumasamba sa Panginoon. Ay, iyak siya kasi naalala niya yung drama na pinanood niya. Ang bigat ng atake. Gayahin ko nga yung pag-iyak. Worship is not determined by emotion or emotional experience. Tingnan niyo po yung sinabi sa John 4 verse 23. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. May nakalagay po ba dyan na sasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang emosyon, sa pamamagitan ng Kanyang pag-iyak?
sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Isang illustration po, a number of years ago po, matagal ng panahon, kasi sumama ako dati sa isang youth camp na talagang, meron po ang classmate ko po yun ng college, yung pastor nila, talagang sobrang bonding sila dun sa youth camp. Sabi ko, bakit talagang sobrang bonding yung mga kabataan, yung mga pastor. Sabi niya, kasi aalis na yung pastor namin eh. Yun pala, member po siya ng isang group of churches po na yearly pinapalitan yung mga pastor. So, yung pastor na yon for 1 year, parang dating sa akin, despedida na ng pastor. Papalitan na siya. Ngayon, ang nangyari po, dahil aalis na yung pastor, merong kapalit. Tama po ba? Dahil di naman pwede na may umalis na pastor, di kawawa naman yung tupa kung wala pong kapalit na mag-aalaga po sa kanila. Ngayon, ang nangyari po, yung mga miyembro ng church na yun, nabawasan. One time, nakausap nila itong isang tao na umalis dun sa church. Bakit umalis ka dun sa church? Dahil ba sa umalis na si pastor at pinalitan siya. Sabi po nung member na to na umalis, sabi niya, I went to hear Reverend so and so preach. Narinig ko na talagang nagpipreach siya at wala akong naramdaman sa kanya. Walang dating sa akin yung preaching niya. Ano po yung pinairal ng taong yun? Emotion. Ang nanay ko po, lagi niyang sinasabi sa amin, talagang kapag sa church or nasaan man kami, hindi kami dapat na maapektuhan ng sino mang tao, hindi kami dapat madala ng anumang emosyon namin. Dapat lagi kaming nakatingin sa Panginoon. Itong membro na to na umalis, tumingin siya dun sa tao. Bumase siya dun sa nararamdaman niya. Para kasing hindi kami magiging close ni pastor eh. Baka parang hindi kami magbabanding eh. Unlike nga nung pastor po, talagang tawa ako dun eh. Kasi during praise and worship, kala mo po nagpa-party-party sila. Yun parang despedida talaga. Yung pala, nung tinanong ko, kasi aalis na to si pastor eh, papalitan na siya eh. Diba? At ngayon nung pinalitan siya, yung mga tao, hindi nila gusto yung pinalit. Kasi hindi nila feel, hindi nila maka-jive, hindi nila makasundo yung pastor na yun. Diba na, ang nangyari, pinairal po nila yung kanilang emosyon. Pinairal nila yung gusto po nila. How many times po in our lives na maririnig natin yung something na katulad po nito? I didn't feel anything from that preacher. Naantok pa nga ako minsan sa pag nagtuturo yan eh. Ay, kailangan mo born again. I didn't feel anything from that worship team. Sintonado lahat nung kumakante. Ay, kailangan ulit ma-born again ito. I didn't feel anything at that church. Siguro pwede mong may rights ka na sabihin to kung nakikita mo na dun sa church naghahari yung pag-aaway-away. Pero kung naghahari yung pag-ibigan, hindi mo lang hindi mo lang sila makakasundo, hindi natin pwede itong sabihin. I didn't feel anything during that service. Wala akong naramdaman sa service na yan. Paano naman kapatid? Dumating ka late. Natulog ka lang during sermon. Tapos, nung natapos yung service, nagkukumahog ka ba na una kang umalis? Wala ka talagang mapipil niyan sa service. Ang lahat po, may sagot. I like that person. Gusto ko yung tao na yan. Gusto ko yung kapatiran na yan. Pala kaibigan yan. Pala kwento yan. Gusto ko yung tumutugtog na yan. Ang ganda niyan. Ang gwapo niyan. Galing yan manamit. May iba akong nararamdaman sa kanya eh. I pray to God po na hindi tayo ganon. JCF, amen. Nakatingin tayo sa Panginoon. Hindi tayo nakatuon sa tao. Hindi natin ibig sabihin pinagpepiestahan yung tao na ayaw sa kanya tapos ikinakalat natin sa iba. That is not worship to the Lord. Emotions affects us in our worship to God. Instead na yung emotion, gamitin lang natin sa pagsamba natin sa Panginoon. Ang point ko po dito, pinapairal natin yung emosyon natin, pinangungunahan tayo ng iniisip natin, lagi nating tinitingnan yung sitwasyon, lagi nating tinitingnan yung kondisyon ng sarili natin, na isasantabi natin na magkaroon tayo ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Worship is not determined by how you are.
Feel mo yung tao, hindi yun worship. Hindi mo feel yung tao, hindi yun worship. Gusto mo yung preacher, hindi yun worship. Hindi mo gusto yung preacher, hindi yun worship. Ang worship hindi na-determine kung ano yung kalagayan ng pakiramdam mo, ng gusto mo. Emotion can sometimes should accompany worship. Kaya nga, lagi tinuturo po sa atin, gamitin mo yung emosyon mo sa pagsamba sa Panginoon. Tandaan niyo po, ang emosyon na meron tayo, hindi lang po pag-iyak. Pwede tayong magsaya. Pwede tayong tumawa. Pastora kasi, apektado ako ng yung mabigat na atake dun sa dramang pinanood ko eh. Kapatid, gusto niyo pong matuto? Kung may pinapanood kang drama, kalimutan mo na yon. Grabe naman si Pastora! Gusto natin mag-worship sa Panginoon. Sabi nga nung isang preacher po, wala yung cellphone ko dito eh. May tinuro siyang bagong apps sa congregation. Ngayon tuwang-tawa yung congregation. Kasi itong si pastor nagtuturo about apps sa cellphone. Alam niyo pa yung tinuro ng apps ng pastor? Pinatay niya yung cellphone. Yun yung apps na talagang gustong ituro ng pastor dun sa congregation para magkaroon sila ng kapayapaan ng kaisipan kasi masyado na silang babad sa social media. Wala nang pakikinig sa ating Panginoon. Nakakaligtaan na yung dapat gawin, yung part bilang Kristiyano o baka nakakalimutan na yung pagsamba sa Panginoon kasi masyado nang nayakap, naghumakap, nagpayakap, nagbabad, lahat na po sa social media. Hindi ko po sinasabi na mali po yun. Hindi ko po sinasabi na wag po kayo mag-social media, wag kayo manood ng TV. Ang sinasabi ko po sa inyo, sa atin, sa bawat isa sa atin, know our priorities. Our priority is the Lord. Hindi natin dapat may isang tabi po sa mga bagay. Balik po tayo dun sa emotions. Talagang emotions are opened by a product of worship and can result from true worship. Or minsan nga nangyayari na talagang manipulation lang siya. Alam niyo po, may mga tao na talagang hindi naman talaga during worship, hindi naman talaga nakakaiyak, umiiyak. Hindi naman talaga masaya, ibig sabihin na pinipilit na maging masaya. Nangyayari, ang ending, nagiging ngising aso. Diba? Feelings and emotions po are not evil. They are welcome if submitted and regulated by the truth of God's Word. Kaya lang, ang nangyayari po, ang nagiging trending po ngayon, yung mga tao, they seek emotional experiences. Sabihin ko, hindi ako umiyak, hindi ako nag-worship sa Panginoon. Kung wala akong naramdaman, ay manhid po kayo. Baka po seek emotional experience rather than na makita nila na ito'y genuine opportunities po para mag-worship sila sa Panginoon. Yung mga tao, nagpupunta sila sa church, sabi natin, nag-worship sila sa Panginoon. Kapag di sila naiyak, hindi sila nag-worship sa Lord. Hindi nila nakikita na yung pagpunta nila sa church, yung pakikiisa nila sa corporate worship po, yun ay genuine opportunities na masamba na lahat ng totoo ang ating Panginoon. If we think that we can sit here in our Christian experience po, at hindi natin kailangang alalahanin po yung mga bagay na yun, nagkakamali po tayo. An emotional experience po can be dangerously created and exploited. Minsan nga sa mga musics, through spoken word, through actions po. We do not worship God, we do not worship Him through an emotion response. Kaya minsan matutuwa ka ito po na-witness ko lang naman, dun muna po tayo sa corporate worship po. Yung worship leader, ang pinapakanta niya, malungkot. Pero yung nag-worship, yung tao, ang saya-saya niya. Hindi siya apektado dun sa kanta. Pwede pong mangyari yon kasi hindi natin pero kung wag naman obvious na yung tawa na halatang pilit, na ibig sabihin hindi naman totoo talaga. Kundi kapag nag-worship tayo sa Panginoon, napaka-transparent natin. Inihahayag natin yung puso natin sa Kanya. We do not worship Him through a feeling. We do not worship Him through a sensation. Tumaas man, bumaba man yung balahibo mo, hindi po nababase doon kung nag-worship ka sa Panginoon. Baka nanood ka lang ng horror,
Kaya tumaas yung, isip mo nung worship, yung church pa madilim, ayan, tumaas yung, nagkaroon ng sensation, tumaas yung balahibo mo, ay, nag-worship ako sa Panginoon. We do not worship Him through our reaction to the music. Ang ganda ng lyrics ng kanta, ang galing ng kumanta. Nag-worship na ako sa Panginoon, or the choir, even the gestures or voice or homiletically interpretation of the preacher. Ang ganda nung talagang dynamic na dynamic preacher yun. Talagang sumisigaw kapag nagpipreach eh. That is not worship. We worship God. We worship Him in spirit and in truth. Amen po ba? Church, kaya worship is not determined by who we are or sa mga tao man sa paligid natin. Worship is not determined kung nasaan man po tayo. Worship is not determined by how we are. Pero church, sinasabi ko po ito sa inyo. Hindi po nangangahulugan na, Pastora, kailangan pala kapag mag-worship ako sa Panginoon, totoo yung puso ko. Pastora, yung puso ko, nalulungkot talaga ako eh. You have to renew your mind. Kailangan mong humarap sa Panginoon. Kailangan mong matutunan na talagang discipline, magpigil ng iyong sarili. There's a time for everything. Mag-worship ka sa Panginoon, tuon yung puso mo sa Kanya, tuon yung isip mo sa Kanya, uwi ka sa bahay mo, sige, magbabad ka sa problema mo, doon ka umiyak na umiyak. Huwag naman yung nag-worship ka sa Panginoon, Lord, babayaran ko pa yung utang ko doon eh. Lord, baka di na ako makauwi, baka wala na kaming bahay. Worship God. Who is our worship about? Is it about us? Is it about where we are? Is it about who we are? Is about how we feel po? Na yun ba yung, yun to yung mga tanong na dapat natanongin natin. Meron pong isang singer-composer, worship leader po. Kung familiar po kayo kay Michael W. Smith po, siya po yung kumanta ng Heart of Worship. I believe familiar po kayo dun sa song na yun. In this song, he presents the chorus. Yung chorus no na, I'll bring you more than a song, for a song in itself. It's not what you have required. Kung pwede niyong kantahin, it's not what you have required. You search much deeper within. Ibig sabihin, si Lord, sinusearch niya deeper within, yung heart ng tao, yung spirit ng tao, yung katotohanan ng tao. Then the way things appear, you're looking into my heart. Pero dun sa pinakahuling sinabi niya, our worship is all about Jesus. It's all about the Lord Jesus. It's all about Him. Kaya in John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. The bottom line po, na dapat na makita natin, you have to worship God. Diba na, in this time, na may mga maaring may pinagdadaanan po tayo. Ito po, during community quarantine po, ang tinuturo sa akin ng Panginoon, talagang manatili ako sa Kanya. Diba? Na talagang gawin ko yung dapat kong gawin. Natuwa nga ako kasi tinuturo din ng nakaraan. I believe Wednesday yun, na talagang yung calling mo, tayuan mo yun. Kung pastor ka, pastor ka. Kung pastor ka, sa mga panahon ito, dapat mag-function ka as pastor, as pastora. Hindi yung ikaw yung pangunahan ng mawalan ng pananampalataya sa Panginoon. You have to encourage people. You have to preach the word. You have to tell them na talagang gawin nila yung pinagagawa ng Panginoon. Po ba? Si Daniel, nung nandun siya sa Lion of Dens, sa Den of Lions po, talagang he worshiped God. Si Moses, nung nandun nakaranas sila ng mga plague, ng mga salot, he worshiped God. Si Jonah, nung kinain siya nung malaking isda, nag-worship siya sa Panginoon. Sila Paul and Silas po, I believe sila, Paul and Silas, nung sila po yung nakulong, nagpurit, nagpasalamat sila sa Panginoon. They worship God. Sa atin din, we have to worship God. Amen po. Kaya may natutunan po ba kayo? Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at kunin ko po yung mga prayer request po. Kung meron po kayo mga sinend na prayer request. Praise God po kasi nakakatuwa na talagang yung mga pinagpipray po natin every Friday, marami tayong may mga answered prayer po. Kaninang umaga yata, nakita ko dun sa GC po ng church na
merong answered prayer yung pinagpipray natin this coming Friday po. Na talagang yung kapatid na ito na na-ospital at talagang malaki na yung gastos nila. Yung praise report po dun kanina, nakalabas na daw po siya ng ospital. And nakakatuwa kasi pinagpipray natin yan every Friday po. And marami tayong, I believe na marami pa tayong nararanasan from the Lord, mga gusto natin ipag-pray. Wag po kayo mag-alala kasi kung yung mga sinisend nyo pong prayer request, pina-forward din po yan sa lahat po nung members. And as a church, buong church po, pinag-pray po yan. Kaya keep on sending lang po ng mga prayer request nyo at sinasama po namin yan sa panalangin po. Dahil Friday Prayer Intercession Service po, ipanalangin ko po kayo, tayo pong lahat ay manalangin, pikit natin yung mga mata natin sa Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon Diyos. Napakabuti mo, Lord God, sa bawat isa sa amin. Tunay, Lord, na tinuturo mo sa amin, Panginoon, is to worship you, Lord God. Lord, na gusto mo na mapahalagahan ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, ang pagsamba, Lord God. And this worship, Panginoon, Lord God, ang pagsamba, Panginoon, is always about you, Lord Jesus, O God. Hangad namin, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon, Lord God, manatili kami, Panginoon Diyos, na ginagawa, Lord God, ang iyong kalooban, manatili kami sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. At Lord, may offer namin, Panginoon, palagi, Lord God, sincere, Panginoon, authentic worship, Lord God, before you, Panginoon. At Lord, salamat sapagkat ito'y pagkakataon sa amin na muli dumulog sa iyo sa panalangin, Panginoon Diyos. Tunay, O God, ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan, Panginoon Diyos. Mga kapatiran sa JCF, Lord God, mga kapatiran, Panginoon, na nanonood, Lord God, of this FB live streaming, Panginoon Diyos. Ano man, Lord God, yung mga prayer requests nila, Panginoon, kagalingan man, Panginoon, sa mga may sakit, Lord God, protection, Panginoon, good health, Lord God, Lord, blessing upon blessing, O God, sa kanilang mga trabaho, provision, Lord God, sa lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Even, Lord, yung hangad namin, Panginoon Diyos, O God, na Lord, na matapos na, O God, this pandemic, Panginoon, muli kami makapagtipon as a church, Lord God, at naniniwala kami that you are preparing, Panginoon, a place for us, Lord God. Ang lahat ng yan, Panginoon, ay dinudulog namin sa iyo sa panalangin, Panginoon Diyos. At tunay nga, Lord God, ang lahat ng ito ay may katugunan, Panginoon. Lord, pinapakita mo sa amin, Panginoon, na unti-unti mo itong sinasagot, Lord God, sang-ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, dinirinig mo, O God, ang panalangin ng bawat isa, Panginoon Diyos. Kaya, Ama, marami pong salamat. Hangad namin na patuloy, Lord God, na mabigyan ka ng kaluwalhatian, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon Diyos. Hangad namin, Lord God, Lord, maayos na pamumuhay, Panginoon, gaya ng pangako mo, Lord God, that you came, Lord God, ikaw parito, Panginoon, upang magkaroon kami, Lord God, ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, Panginoon Diyos. Marami pong salamat at ganun din, Lord God, mga kapatid, kung sino man sa inyo na gustong tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Gusto mo na magkaroon ng totoong pagsamba sa Kanya. Maganda na itaas mo ang kamay mo at sumunod ka sa isang panalangin. Sige po, tayo manalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa kagandahang loob mo, sa mga salita mo na nahayag sa akin. Tunay, Panginoon, hangad mo na ako ay magkaroon ng relasyon sa iyo. Kung kaya tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Simula ngayon, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Mangyari ang kalooban mo sa buhay ko. Marami pong salamat sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless po sa inyo. Magkita po tayo Sunday service po, 1 p.m. po, at maging updated po tayo sa mga announcement po. God bless po. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye po.